PRRD, mahal ng mga OFW, protektado ng mga OFW. Ultimo yung boss kong Indiano, bahanga kay PRRD. Ako sabi niya pa nga sa akin Warren, can I borrow your president? For 6 months, sabi niya. Sabi ko, hindi naman pwede yan, sir. Kasi yung India is different from the Philippines, pero ay salute. Mataas ang respeto nila sa mga Pilipino. Yung PRRD at mataas ang moral ng mga OFW during the time. Hindi nila sinasabi yan, dapat sabihin niyo yan. Hindi inaapi ng mga employer mataas ang respeto nila sa mga Pilipino noon. Kami magsabi, siyempre pagbilitaan kami, pero tayo mismo OFW magsabi na, matatanggap nila yan. Sinabi ko nung dito yung kwani PRRD na mataas ang respeto ng mga employer during the time of PRRD. 900 million meron ang ospital. Ngayon po yata hindi million ang usapan, billion. Hindi pa natin alam kung may tatayo talagang proyekto. Nagugulat lang po ako sa candidness ni Secretary Bello to be able to come up with a hospital dedicated for our OFWs to that amount, no? Na pwede na pala sa ganyang halaga. Pwede. Ayan o, kita mo, hindi yung pala nakikita pa yung mga ayan o. Ang ganda ng hospital na yan. Dapat papuntahan. Ayan, pakita mo yan. Baka pwede i-search tapos ipakita mo dito. Pwede mo Yan i-search ang tapos ipakita mo. hospital. Secretary, for OFWs lang yan o may iba pa? Pati ba yung family members nila? Family member. Buong pamilya. Alright. Yung mga yung mga hindi OFW, pwede rin, kailangan bayad. Ang mga libre dyan, yung mga OFW. Ha? Kasama Yung mga ex-OFWs. Kasama. Hindi, ex. Dati na. Para sa ex nga. Kasama daw po. Yung ex-boyfriend. Kasi kasama hindi mo alam, Talagang sama ka former doon. OFW ka. Double Hindi mo ba alam na may pera kayo? Meron kayong OFW pan. 20 billion yan. 20 billion yan. Hindi mo alam. Meron nga tayong trust. Para saan po yun, Seth, yung OFW fund? Yung pera nila na naiipon, meron kayong contribution dyan eh. Trust Opo. fund yun. And Trust fund. then, yung fund na Hawak yun, ng OWA yan. opo, and then, pagkatulad Kaya niyan, kailangan ng mga OFW, bibigay sa kanila. Kagaya ng mga OFW na inuwi namin, opo. nakakuha kami dyan pambayad doon sa aeroplano. Paano i-apply? So, paano yun, sir? Paano yung mga OFW na until now ay hindi pa po nakukuha yung mga ganong... Oo. Ano? Paano po? Tulad ko, OFW ako, pero... Pumunta ka doon, dati yan, meron binalik naman dati, doon, pero meron naman qualified. register doon. Pakita mo lang ID mo na former OFW ka. Entitled ka. Yung passport, sir, pwede na yung Pwede yung passport mo. That proof na naging OFW ka. You are entitled to free Hindi na kailangan ng medical service employee. in the OFW hospital. Seth, ang galing. Automatic kasi recorded yan sa OWA. Mayroon kang service record doon. Kasi ang Samahan dami kita. rin malapit sa akin mga OFW, paano ba yung sa hospitalization? Baka meron kayong Ikaw nakakuha ka na yata tropa eh. Yung malasakit mo na siya. Di ba, Secretary? Wala na rin yung pala, kahit di kayo mangingi, may pondo pala kayo. Pero Kaya na hindi natin alam. Kasi natatanggap lang namin yung tatlong na ulit kami. Meron ng 500 pesos yan sa airport, pagbaba. May 500. Opo. Ayun, alin. Pero yung Sa balik terminal yun. magagawa na umuwi na, wala Terminal, naman. Pero nung during the pandemic, 10K yan. Sino Yung mga OFW. meron dyan sa yung sa pagbabayo. Opo. Meron silang binibigyan ng financial assistance. Oo. Reintegration program nila yun. Bukod pa po yun. Pero hindi Bukod. 500 yun. Hindi Oo, 500 yun. Naano ka pa. 500 sa terminal fee yun. Terminal fee lang Sa po. terminal Secretary, 10K yun, 10K. Refund ng terminal fee 10K yun. yun ang nakuha ko nung OFW Ah, ako. nakakuha mo. Oh, yung gawa. Oo. Oo, 10K yun. Na pre-pandemic, no? Ang binibigay ni ni PRRD, no? Mayroong $200 pagka hindi ka makauwi sa abroad. Tapos pag nakauwi ka dito, 10K yun. Tapos pag ikaw ay qualified OFW na may anak ka, mayroong 30K yun yung programa ni Senator Bongo. Ako nakatanggap ako 2 beses.
Magkano tanggap mo? Ayun. 60K po. Dahil doon sa programa ni Senator Yaman Bongo, pala through kasi. BRRD, through your office, Yeah. nakatanggap ako ng 60K. Tama. Tapos, mayroon pang sari-sari store na programa ang OFW, 20K naman. Ayun, correct. Tapos yung paggrupo kayo, mga 5-10, may million na assistance ang OFW through your office. Correct. Correct yan. Tama yun. Tama yun. Tapos nung nagkasakit ako sa hospital no, 110,000 yung bill ko sa hospital. Sabi lang sa OFW no, piso na lang matatanggap. Sabi ko, ipabayad ko lang. Natanggap ko 20K yung assistance. Marami. Talagang si PRRD, mahal ng mga OFW. Protektado ng mga OFW. Ultimo yung boss kong Indiano, bahanga kay PRRD. Tapos sabi niya pa nga sa akin Warren, can I borrow your president? For 6 months, sabi niya. Sabi ko, hindi naman pwede yan, sir. Kasi yung India is different from the Philippines, pero I salute. Mataas ang respeto nila sa mga Pilipino. Tapos yung mga foreigner ng secretary niya, nasa Abu Dhabi ako nung tinransfer ako. Abu Dhabi ka pala. From Oman to Abu Dhabi, tinransfer ako ng employer ko. Galing rin sa Oman. Opo, for 4 years. Tapos nung sa Abu Dhabi, yung ko sa Oman, senior document controller yung position ko. Bali, inopera ako ng HR coordinator sa Abu Dhabi. Naglalakad ako sa downtown, no? Hey, you are Filipino, sabi ng mga Ilan taong ka na OFW ka doon? 11 years, sir. Malaki ang pera mo doon sa OWA Pansa. Oo, pa. Alam namin. 20 billion yan nung malis ako. Ewan ko kung ilang taon na nila. Pero 20 billion sa ulit yan. Malaki yun. Ilang billion. Pero sabi ng secretary, no, yung 20 billion yung ginamit ng repatriation ng mga OFW. Yun ang time. Ang dami ba? Oo, sabi nila, rason nila noon nagamit doon sa pag-repatriate ng mga Pero alam mo, kung minsan nababawasan, pero dahil continuous contribution ng mga OFW, bumabalik yung pera. Totoo yan. At ito pa, ang pinakamaganda natin kung kay Legacy kay PRRD, nag-survey ang buong mundo no, sa World Leader. Ang rating ni PRRD, 91.5. Tinalo si Putin, tinalo si Trump, tinalo si... At mataas ang moral ng mga OFW during the time. Ba't hindi yung sinasabi yan? Dapat sabihin niyo yan. Hindi inaapi ng mga employer ng mga tasak. Ang respeto nila sa mga Pilipino noon. Kami magsabi, siyempre pag magdaan kami, pero yung mismo OFW magsabi niyan, Oo. matatanggap nila yan. Sinabi ko nung dito yung kwani PRRD na mataas ang respeto ng mga employer during the time of PRRD. Alam mo sir, napakaganda talaga nangyayari sa kapya at sa Ito, madam. Pagpilihan talaga yung aming isa sa adhikain na hindi porke na dito kami sa table na to, kami yung Madam. sasalita. And we are here also to listen. Yung mga maliliit na tinig, gusto namin maging boses. Yes! Mas importante sa Ma'am! Thank you! alam mo, di ba, lahat ng chismis na sa, Hindi ko lang alam kung di kaya ba, sagutin yung tanong. ma'am, Ma'am, tanong ko lang po. Kasi ito'y makakatulong siguro sa mga kapwa ko din na naging OFW. OFW ka rin, di Yes ba po. mo? I worked 2 years sa Dapat mayaman ka Taiwan, na ngayon 6 years sa Singapore, tapos 4 years Hindi din buhaya, sa Hong sir. Kong. Pero yung years po na yon, yung mga sinasabi nila na para sa mga OFW, na pag nakauwi na makaka-avail ng mga ganitong financial na tulong, pero hindi namin yun na-avail. Bakit? Wala sir, pag pumipunta sa mga opisina, sinasabi nila na wala ng pondo, mga ganun. Anong wala? So paano po namin yun ma-avail sir? Nag-work naman po kami ng ilang years. So how we can avail those financial na tulong? Mag-apply kayo, Neng. Mag-apply kayo. Puntahan nyo si Atty. P.Y. Kaunan, siya administrator ngayon. May pagmamalasakit sa OFW yun. Oh, yun.
Pag-apply kayo, may pera kayo. Alam nila yan at alam nyo rin na may pera kayo. Oh, meron kayo nung umalis ako, 20 billion yan. Wow. 20 billion. Iba na ang may alam. Secretary, during the time ni PRRD, no, hindi ka na kailangan pupunta sa opisina ng mag-email ka na lang. Oh, no. Ako nakuha ko lahat yun.